I don't know, I'm guessing. Maybe a dozen? 12 people here today? Mga dusina daw, sa dusina ng mga tao dali, 2, 4, 6, 8, more. Well, Including the little ones. but guess what? I feel the Holy Spirit. Amen. Libati ang balang espiritu ito. I feel the unity. Yan ka ng panaghiusan. And I feel the love of Christ. Yes. Yang di-feel, yang dibati ang gugma sa Ginoo igsoon. So it's okay if we're small in number. Okay lang, gamay ra ta. We have the love of Christ. Naata pagigugmas ng buhay nga Dios. I want to title, I don't even think I need this. I have a big voice. Ito siyang pinanamay ko, ako ba Pilipino, ako po. But I use my voice Ayan, gamitan niyang tingog. Amen. to worship God. Yes. Para yan ay mayang buhay nga Dios igsoon. The title of this message, Ang titulo sa iyong mensahe, Create in Me a Clean Heart. paghatag or pag-create, paghimo o kasing-kasing nga puro. And I would like for Pastor Ria to pray. Pray over the message. Father in heaven, Lord God, salamat sa Diyos for your word today, O God. Salamat sa Diyos sa imong mga pulong Ginoo nga magdala ka ng kaliguan. Strengthen us, O God, in our souls, Ginoo Diyos, what the needs of our soul, O God. Ikamuntagon Ginoo, salamat sa imong mga lagat. Reverend Hazel, O God, sa imong paggamit kaniya Ginoo, ikamuntagon, Lord God, as we, Lord, meditate your words in heaven, Lord God, sa pagtumog, hear your words, O God, salamat Ginoo, use ka, Ginoo, nga nagpanalangin ang daan sa among mga kasing-kasing, O God, kanang diri karon, Lord God, salamat sa paglihod-lihod ng kasing-kasing, Ginoo, unang-una, O Diyos, aron masabtan ang mga pulong, and thank you, Holy Spirit, for guiding us, Lord, nga makuha na mo Ginoo Diyos ang imong buhaton na mo Ginoo nga para kanimo, Lord God. Dalaygon ka, Ginoo Diyos, walay katapusan sa pangalan ni Ginoo Jesus. Amen. Amen. Our text for this message comes from Psalms 51, Salmo verse 10. 51, versikulo 10. Create in me a clean heart, O God, Tagi ko puro nga kasing-kasing Ginoo, and renew a right spirit within me. ug baguha ang espiritu naa sa kuha. What are we asking God to do Unsa man atong gipangayo sa Ginoo para ihimuon para nato? when we pray this prayer? Kung sa dihang nag-ampo ta sa usa ka pag-ampoy soon. Create in me a clean heart. Gae ko puro nga kasing-kasing. I would like two volunteers. Duha ka voluntary lang na siya duha ka tawo ng voluntary. One to read Acts 2:38 238 buhat. 238 basahan. and Romans 10:9. O Romans 10:9. Acts 2:38. Kapitulo 2, versikulo 38. Okay, basahan. Unya miingon si Pedro kanila ang tagsa-tagsa kaninyo kinahanglan nga maghinulsol o magpabunyag sa ngalan ni Jesucristo aron pasayloon ang inyong mga sala ug madawat ninyo ang gasa sa Dios nga mao ang Espiritu Santo. And Romans 10:9. Romans. Amen. Roma 10:9. Romans 10:9. Baluwas ka kung ipahayag mo nga si Jesus mao ang Ginoo ang sa kasing mutuo ka nga ibanaw siya sa Dios. Thank you. But God has forgiven our sins. Ang Ginoo nakapasayot kong mga sala. At the moment we repent, Sa dihang naghinulusot ta sa itong mga sala igsuon, as Acts 2:38 nga suggests, mao na giingon sa buhat. and we confess Jesus Kung ato ang isaysay ang pagkaginos ng buhay nga Dios, as our risen Lord and Savior, ang ato nga at siya atong manluwas. as Romans 10:9 suggests, O sa diha
giingon diha sa Roma, is it necessary kinahanglan ba gyud to ask God nga mangayo ka sa Ginoo? to create in us clean Mga hearts? tagaan kag puro nga kasing-kasing limpyo nga kasing-kasing. Amen. The answer is yes. Yes. Ang tubag ko, An example, exemplo or example, when you let pride and fear nga ang kahadlok o ang garbo atong ipasigar atong ipataas atong kinabuhi. get in the way, Nga maoy magpamuha sa tuang dalan. and you say or do things Nga ato ang gibuhat ang mga butang that hurt or offend other people nga makapasakit sa ubang tao igsoon. because of your foolish thoughts Tungod kay sa atong panguna-una nga di mao. and haughtiness of heart, Pag sa kasing-kasing nga tig-ah. then yes, Yes, igsoon ko. maybe you think you cannot apologize Maybe usahay, dili ta makapangayong pasaylo. because maybe you think Atong giuna-una, it shows weakness. ayun siya nga, kuan kaayo, dili siya indot, dili siya husgan, nagpakitag kusog. But if you want God's blessings Pero kung gusto ta nga mahimo nga panalangin sa Ginoo ang atuan, on your life, sa atong kinabuhi igsoon, apologize. kinahanglan ta mga pasaylo. It shows you made a mistake, Nagpakita nga nasaypan ka. and it shows Ang nagpakita pud na you want to be humble. kung gusto ka magpaubos sa tubangan sa Ginoo. As humans, Kita mga tao, we make mistakes, nakahimot ang mga kasaypanan, makasala ta. but we give those fleshly desires Pero atong gihatag and sinful nature o kanang mga pagkamakasasala to God. sa Ginoo. In doing so, Sa paglimog nato ni Ana igsoon, it shows you have compassion. nagpakita na siya nga naa kay pagbati para sa Ginoo. It shows you don't want to hurt other people. Nagpakita na igsuon nga di ka gusto makapasakit sa ubang tao. And it shows Kung nagpakita na siya, you have asked God imong gipangayo sa Ginoo, to create in you a himuan clean kag kasing-kasing nga limpyo. Amen. So in looking at this context today, Iyang gitan-aw ang kana nga konteksto, kana nga mensahe. what are we asking God Unsa man ito gipangayo sa Ginoo? when we ask Him Sa dihang manangayo ngayo ta niya, to renew a right spirit within nga us? ato baguhon niya ang espiritu sa tuwa. We are asking God Nangayo ta sa Ginoo to take away nga papason ang tanan, all the sinful nature, tanang kasaypanan, all the haughty pride. tanang mga garbo. We are asking God Nangayo ta diha sa Ginoo igsuon to renew us nga baguhon ta, with the fresh and holy anointing baguhon ta ug dayugan tas mong On our Diyos lives. sa atong kinabuhi igsuon. The things of this world don't matter. Ang mga butang sa kalibutan wala siya dili. We should desire Ang atong hunahunaon, tinguhaon, that holy anointing ang pagdihog sa tumuhi nga Dios. that flows deep inside us. Nga naa sa ato ang kinailadman sa atong sulod. That's the precious anointing Mauna siya pinakanindo that only God gives. nga maoy paghatag sa Ginoo sa iyang gituon. And there is such liberty O naay kadaugan, Amen. and empowerment o naay kakusog, when we have that holy anointing o from God. naata ang espirituhanon nga pagdihog sa tumuhi nga Dios. When David wrote Psalm 51, Ang nagkuan siya, nagsulat si David dira sa song. he was feeling guilty Na-guilt siya, naa siya guilty na sa iyang for kabalan. things he had done. Sa mga butang nga iyang gihimo. He had been foolish, Kuan siya, nabuang-buang siya sa panghuna-una. prideful, Garbuso kaayo. and haughty. Nga silang tig-akay sa matanan. He was afraid Hadlok siya igsuon. his actions Nga iya ang mga binuhatan could break his relationship makapabuak sa relasyon niya with God. sa Ginoo. He made some big mistakes, O diha nakabuhat siya dako kay kasaypanan. and we all do at times. Ug naibuhat makabuhat po na nato. I know what it's like, you know what it's like.
kabalutaan na igsoon. Sometimes I have to say, Usahay mo, ingon siya, hello God, Lord, it's me again. ako na po ni, I need help. gusto kong tabang mo na ngayon kong tabang mo. I have a big mess. Grabe ka ayo, daghan ka ayo mga pagsulay, daghan kayo mga kagugot sa kinabuhi. Sometimes I make the mess. Usahay, himong tagubot po. Sometimes no. Usahay, But I still need help. pero nang hinahanglan ko kung tabang sa Ginoo. And God understands. Kung nakasabaan mo ang nagsoon. He's never too busy. Dili man siya busy, dili siya grabe nga tao nga busy. And He loves it when we say, Pero nagdinahan kayong Ginooan, higugma ka siya pag ulimong taan na sa iya. I need your help. Lord, nanginahanglan ko sa imong tabang. David was a king, Si David, usa ka hari. but he was no different from you Pero dili siya lahi sa kuha. or me. Sa inyo nga sa kuha. He knew he was in trouble. Ayan, kabalo siya, nga naa siya sa mga kagubot. And just like us, Parehas na to. he needed God's help. Nga hinahanglan siya og tabang sa tungkol ng Diyos. See, David wanted a fresh start, Gusto ni David nga gusto niya magsugod og And bagong clear conscience. og maklaro ang iyang konsensya. David knew his spirit needed to recover. Kabalo si David ng espiritu kinahanglan nga maka-recover ato nga mga pagtubo. David needed a redirection Si David nanginahanglan siya og bagko kapagdirekta of his desires and thoughts sa iyang tinguha o sa iyang hunahuna that could only come from God. nga nagsukad lamang diha sa tuboy nga Dios. David needed to know the assurance Gusto niya David nga nanginahanglan siya nga sigurado siya from God sa diha sa Ginoo. that his sins Ang iyang mga kalapasan, iyang mga sala were forgiven, gipasaylo na sa Ginoo. washed away. Papastanan sa Ginoo. But he needed his fears calmed, Pero kinahanglan niya nga wala ang iyang kahadlok. and he wanted the pride and haughtiness Ang iyang katig-ag iyang garbo to leave. nga mapahawak to. He wanted a clean heart. Gusto niya nga malinis, limpyo nga kasing-kasing. If David would Si not David, have confessed to God kung wala siya ng istorya sa Ginoo, that he needed a clean heart, nga gusto niya og limpyo nga kasing-kasing, his heart would never have healed. ang iyang kasing-kasing dili jud malimpyuhan, dili jud malimpyuhan. Sometimes we step away from the altar Sahay mo layo tanong kung ahada kita ang altar sa Ginoo. and from our relationship with Christ. Kung sa ato ang relasyon diha sa Ginoo layo ta. And when our relationship with Christ Kung ang atong relasyon diha sa Ginoo igsoon, is no longer first priority, mo dili na mao kinaunahan natong prioridad sa atong kinabuhi igsoon. the oil runs dry. Kita mahimong uga diha sa presensya sa tubig ng Dios. And we begin to take on Ang sa diha magsugod ta a prideful, nga mahimong utang garbuso. haughty, Kanang grabe na kay katig-a and foolish o spirit. buang ta diha sa espiritu kanon. As we listen to the lies of the devil, Ug maminaw ta sa mga bakas sa atong kaaway, fear ang kahadlok, begins to creep into our ang hearts. atong kahadlok ang sigkay kay sa kasing-kasing igsoon. Then fear and pride Dayon ang kahadlok ug ang garbo take over, mao na day maghari sa tuwa. and we no longer Ug dili na din ta have clean hearts. wala na tay limpyo ang kasing-kasing. Like the parable of the talents Katong sa usa ka simbolismo, usa ka istorya. in Matthew 25:14 through 30. Matthew 25:14 hangtod sa 30. Christ desires Ang gitinguha sa Ginoo that we use our talents nga atong himuon, ato ang gamiton ang kusinaan nato for Him. para sa iyang kaniya, para kaniya. I want to leave you with this thought. Gusto niya nga bilin kay diha kaninyo A clean heart ang limpyo nga kasing-kasing will promote healing, makahatag ka nato nga maulian ta to forgive other people para mapasaylo ta sa ubang tawo when they hurt us,
sa dihang nasakitan na tungod nila. Yes. A clean heart Ang limpyo nga kasing-kasing igsoon, will be evident mao na siya ato ang makita in your thoughts, sa atong hunahuna, ebidensya, words, sa atong istoryahan, choices, sa atong gipangpili, attitudes, sa atong pamatasan, and o relationships. sa atong relasyon. Christ is looking Ang Ginoo nagtan-aw Amen. for what you will do sa inyong gustong buhaton sa inyong buhaton. with the talent and anointing Sa kung unsay naa sa inyo, unsay ang dihog diha kaninyo, He gave you. ihatag kaniya. Christ wants to help you have a clean heart. Gusto sa Ginoo natabangan ta niya nga mahimo ta nga ay kasing-kasing nga limpyo. He wants us to have clean hearts Gusto Yes. niya nga naatay limpyo nga kasing-kasing igsoon. and be renewed in our spirits So kung pabago ta diha sa tong espiritu diha sa Ginoo. with the fresh and holy Sa anointing bag-o nga pagdihog diha sa that Ginoo only comes from God. nga dira lamang nagikan sa Ginoo. My prayer for you today Ang iyang pag-ampo diha kaninyo kanato igsoon. is create in me a clean heart. Amen. Ang tao kasing-kasing nga limpyo puro Oh God. diha Yes. sa Ginoo. And renew a right spirit So iyang baguhon ang sakit